Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong October 8. And for today, we are going to talk about and focus on the spirit that empowers the church. May kita po natin ito sa Acts chapter 1 verse 8 na nagsasabing, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Sa Tagalog, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So, sinasabi po rito na the Spirit gives power for witnessing. Ang Espiritu Santo po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang ating makita at tunay na maobserbahan ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga po rito sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses." Isa ka sa mga tao magpapatunay ng kapangyarihan ng Panginoon. Pangalawa, the Spirit gives words to be spoken. Ang Espiritu rin daw po ang nagsasabi at nagbibigay sa atin ng mga salita na nagbibigay ng kahulugan at mas lalong malaking kaalaman pagdating sa Panginoon. And lastly, the Spirit gives gifts for service. Talagang makapangyarihan ng Spirit, no? Isa ito sa mga persona ng ating one and only God, pero it's still as powerful as those other two personas, since it has its own aim, it has its own goal and reason. And ang reason pa ng isa pa sa mga maraming reasons ng Spirit is to give gifts for service. So, paano nga ba natin ma-claim ito? Unang-una, embrace your identity as a witness. Ikaw mismo sa sarili mo, kilalanin mo yung sarili mo bilang isa sa mga taong nagpapatunay ng kapangyarihan ng Panginoon. And just open your mouth and let the Spirit speak. Ibig sabihin po nito, magtiwala ka sa Espiritu Santo. Kilalanin mo sa sarili mo na ang kakayanan ng Panginoon ay nararapat at ang kakayanan ng Espiritu ay upang masabi mo ang mga nararapat mong sabihin na makaka-glorify sa Panginoon. And lastly po, use your spiritual gifts for edification. Gawin mo na yung mga inialay sa iyo, biniyaya sa iyo ng Panginoon ay para sa nararapat. Huwag mong gamitin sa mga bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. Gamitin mo ito sa mga bagay na makakatulong sa plano niya. Yun lang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God. Amen.